Yes. Ma'am, good morning. Good morning po. Umaga, good morning. Good morning, Joel and Weng. Good morning sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Una sa lahat, ma'am, binabati namin kayo. Congratulations Yes. po sa pagkapanalo po ng Mamamayang Liberal. Opo. Ano lang, ma'am, gusto lang namin Thank you so malaman, much. other than, maliban po doon sa invitation na tinanggap po ninyo, ano ba yan? Personal call from the Speaker of the House? Tinawagan ba kayo? Yes. Opo, nakatanggap po ako ng tawag galing kay Speaker Romualdez. That was in the afternoon. Hindi ko na masyadong maalala exact date. Pero bandang hapon po yon nung tinawagan ako. And first of all, nag-congratulate siya sa pagkapanalo ko, pagkapanalo ng ML. And then, sinabi nga niya na they are considering me and also si Attorney Chel Jokno na maging part of the prosecution panel. So, inano niya kaagad yung sagot. Hiningi niya yung sagot kung we are willing, if we are accepting it. So, nag-ano lang muna. Immediate ba, ma'am, ang naging tugon po ninyo o pinag-isipan nyo rin po ito? Actually, kasi nung araw na yun, nung umaga, may mga nagte-text na sa akin na media. Opo. At they were saying na kumakalat daw yung parang info na kami nga daw po ni Attorney Chel ay consider nung pagtawag na Teka, ma'am, ayusin lang namin yung signal ninyo. Return call me. Tawagan natin ulit. Nag-reach out din sayang. tayo, Weng, kay Attorney Michael Poe, pero hindi nagre-reply sa atin. On the part of the Vice President naman. Although nung last week pa, nag-reply na siya kay Ramil, pero sabi nga, ay hindi hindi pa mo na sila sila handa. magpapa-interview sa ngayon. Pero narinig na natin noon pa na tuloy-tuloy din naman yung kanilang preparasyon do sa case. And mismong si Vice President Sara Duterte ang nagsabi na handang-handa na siya at gustong-gusto niya na magsimula ang impeachment trial at doon pa nga sinabi yung bloodbath. Diba? Ibig sabihin, sabi nga, figure of speech yun, pero gusto niya ng magandang laban doon sa kanya impeachment trial. Okay, Alright. balikan natin si Attorney De Lima. Ma'am, Yes. wala ka na, inayos lang natin ng signal. Ma'am, siguro malaman na rin namin, meron na bang iba pang pagpupulong other than yung pagtawag sa inyo ni Speaker Romualdez, kaugnay pa rin po nitong paghahanda po ninyo sa impeachment? Meron na bang pag-uusap sa bahagi po ng House Prosecution Panel? Para po dun sa... Sa ngayon po, wala pa. Hindi pa kami naisasama sa meeting nila. Naghihintay lang po kami ng advice or notice kung kailan kami mag-meet. Siguro, I think yung mga members ngayon ng House of Representatives, yung mga nasa panel na talaga, ay siguro nagmi-meet na rin sila. Kaya lang kami nga po ni Attorney Chel, officially, hindi pa po kami miyembro ng yung hindi pa kami nag-assume officially, mag-assume lang po kami bilang miyembro ng House of Representatives ay sa July 1. Kasi yung term po ng mga incumbents ngayon ay hanggang June 30 pa. So ang aming official assumption would be sa July 1. But we are expecting that even before July 1 ay tatawagin kami para sa isang pulong. So we are just actually waiting for that. Ma'am, may sinabi ba sa inyo si Speaker kung ano yung article of impeachment na pahahawakan sa inyo? Na wala pa po. Wala pa po. Pero paano niyo po pinaghahandaan yung pagharap sa impeachment trial considering na medyo mabigat, sabi nga nila sui generis, a class of its own itong klase ng trial na ito, ma'am. Tsaka meron ba kayong particular na article of impeachment na gustong hawakan, ma'am? Kung tatanungin kayo. Actually, ayaw ko muna pong i-preempt yung team kung ano yung i-assign sa akin. Siyempre, on my own, meron na po akong naiisip na actually, it's pinag-iisipan ko one of two articles, but I cannot say it yet. Hihintayin ko lang po yung magiging talagang pagpupulong namin kasi sigurado, isa yan sa mga pag-uusapan, marami kami pag-uusapan. And then yung tanong po tungkol sa paano pinaghahandaan, rinireview ko na po yung rules dati. Although we expect na baka i-modify pa rin yung rules of impeachment na dati na nilang na-adopt. Parang may schedule for that na mag-a-adopt ng new rules of impeachment. At syempre ay binabasa ko uli yung articles of impeachment. So yun po ang paghahanda ko
Ngayon, dahil nga, syempre, as you said, napakahalaga nito, ay talaga naman na panonoorin ng napakarami Opo. ang proceedings. Ma'am, yung yung mga listahan ng witnesses, yung mga kopya ng mga ebidensya, yung ba may pagkakataon na kayo para makita at mapag-aralan, ma'am? Kasi syempre, yung articles kasi mababasa mo na yan sa news Pero yung kopya ng ebidensya medyo tago pa yan sa publiko. Opo, ine-expect na rin po namin yan na padadalhan kami ng mga ebidensya. But more or less, may idea naman ako kung ano yung mga ebidensya. Kasi nga nanonood naman ako dati dun sa Quad Committee hearing, tsaka sa hearings nung Committee on Good Government and Public Accountability, saka sa budget hearing. So more or less, I have an idea kung ano yung mga ebidensya. Pero ine-expect ko na yon, napapadalhan po ako and siguro si Attorney Chel ng mga kopya. And kami po ni Attorney Chel this week, meron po kaming planong mag-meet kaming dalawa. Well, may bagong development lang, ma'am. Siguro matanong ko na rin po sa inyo, no? Ang pinakahuling survey na ginawa ng Pulse Asia noong May 6 to 9, sinasabi po 50% ng mga Pinoy ang tutol sa paghahain po ng Kamara de Representantes ng impeachment case laban po sa ating Vice Presidente. About 28% ang sumang-ayon at yung natitirang 22%, ma'am, hindi pa alam kung anong kanilang isasagot. Meron bang epekto ito, ma'am? Wala po. Wala. Para sa akin, and I think ganun din siguro, I would assume ganun din siguro ang nasa isipan ng mga iba pang member ng prosecution panel na hindi po kami magpapadala sa surveys ng ganyan kasi parang yung election din ito, di ba? Sa election may mga surveys. Pero I always believe na ang tunay na surveys on election day mismo. Ito ang nakaraan na election lang. Nakita naman natin na hindi talaga tumugma yung naging surveys. Yung resulta as against yung pre-election survey. Sa tingin ko po dito sa usapin ng impeachment, kailangan lang malaman ng mga tao, yung during the presentation of evidence, kung gaano kalakas yung mga ebidensya. At siguro, na malakas talagang ebidensya, magbabago yung kaisipan ng ilan o karamihan dun sa mga, dun sa surveys na yan, na 50% or more than 50% na sinasabing hindi sila sang-ayon. Sa tingin ko dahil wala lang silang gaanong kamalayan. Unang-una, kung gaano kahalaga yung impeachment, yung accountability, yung prinsipyo ng accountability of public officers. Kaya nga merong impeachment. Siguro kulang edukasyon dyan, kulang yung kamalayan. Pangalawa, kulang din sila sa kamalayan at idea. And therefore, hindi nila pwedeng ma-appreciate pa kung gaano kalakas yung ebidensya. So again, yung tunay na magiging public opinion nito is during already the impeachment proceedings as it goes along, as it proceeds, na pine-present na lalo ng prosecution yung mga ebidensya. So maaaring mag-iiba yan yung sinasabing surveys na yan. And iunay din natin yan sa sa alam mo na nung election period, kasi that's still within the election period, correct? That was before the May 12 elections. Sa dami ng mga propaganda noon, sa dami ng mga disinformation noon na nanggagaling sa Duterte side, yung mga DDS, yung mga, nagsimula yan nung naaresto na yung dating Pangulo. Ang sinasabi ninyo, attorney, kung magkakaroon ng survey ngayon, baka we have a different result, ano? Magkaroon tayo ng ibang resulta, tama ho ba yan? O kung magkakaroon ng survey, kapag nagsimula na yung impeachment at nagsimula na rin yung presentation ng prosecution evidence at makita ng mga tao yung mga ebidensya. Maaaring mag-iiba yan. Ma'am, last na lang po ako. Hindi kayo nagdadalawang isip na tanggapin po yung alok ni Speaker para maging part ng prosecution considering na, sabi nga nila, alam natin yung history ng Duterte and De Lima. Alam ko na po yung gusto niyong tanongin. Hindi ko po sinasabi yung punto ng ito'y revenge in your part, kundi yung baka sabihin nila na may kulay ako pag nagdesisyon because yung history ko with the Dutertes. Yun lang. Hindi po. Okay. Hindi po. Okay, alam ko na ganyan ang iisipin ng iba, lalo na yung mga nasa kampo nila. Pero
ang sasabihin ko lang po is tingnan nyo na lang po yung naging record ko as public official, CHR Chair, Secretary of Justice, Senator. Nandun lang po ako nakatuon sa kausa ng katotohanan, justisya at pananagutan. Truth, justice, and accountability. Pagdating sa mga tema na yan, pagdating sa mga usapin na yan, nandyan po ako palagi na kung ano man ang maitutulong ko, ay tulong po ako. Okay. Ma'am, salamat sa oras mo. Maraming Mag-iingat salamat ka. din. Thank you, Good Mama. morning. Thank you so much. Magandang Have a good umaga. day. You Have a too. good Si Attorney Laila De Lima, incoming ML Party List Representative.